Yeah. Hello po. Thank you po. Hi, Maddie. Anyway, we've been really taking our time to rest na kasi after the debut showcase, we have a time na magpahinga muna and to take a break. And as much as we want to meet you guys and promote, and we also had to, take some rest after the successful debut showcase po. The members went home to our respective houses. Si Kuya Sevi umuwi po muna sa sa Ilocos Norte. Tapos ako, I stayed here. Tapos ayun, kanya-kanya muna kaming bahay. Umuwi muna kami sa kanya-kanyang mga lugar. So hindi po kami magkakasama ngayon. And ako lang po nandito. So wala po kayong mahanap na ibang members. Wala po akong inuwi. Wala po akong inuwi sa kanila. Hindi ko po sila dala-dala. Ako lang po nandito. Yes. Anyway, as you can see, 'di ba? Ang ganda ng photos ni Kuya Sevi doon sa Ilocos. Nainggit ako. Gusto ko din maging sandbender. Nakita niyo yung ni Kuya Sevi. Nakita niyo yung nag-surf siya sa buhangin. Gusto ko yon. Follow nyo kami kasi sa Twitter, sa X, para makita nyo yung mga updates nila doon. Anyway, hopefully this following days we'll be able to see you guys again. I'm hoping na this following days, next week, ganyan, magkita-kita tayo ulit. Essence. Anyway, during my time of resting, I've been literally resting. Talagang pahinga lang ako. So I wanna use this time to talk about something I feel like is really necessary for everyone. So as you guys know, I've been working out consistently from last December to February, I guess. And I'm aiming to have a good body and a better health for the music video shoot. And then just maintain it right after. I've been journaling. I've been consistently. And it actually helps the mind. Just parang dumping all your thoughts on a paper. Ganon. Then during the preparations for the showcase, which is nung March, I've kinda lost consistency. Okay lang naman. I kinda lost consistency due to some reasons. And my skin had a breakout, which I am covering right now. Syempre, hindi nyo makikita. Pero meron yan. Nag-breakout yan. May breakout ako. Hindi nyo lang nakikita kasi syempre nakaayos ako tapos may filter. Pero tao lang din ako. Tapos, ayun, in which affected my confidence. Ewan ko, sinishare ko lang sa inyo to kasi di naman ako takot maging vulnerable. Gusto ko lang to i-share sa inyo para alam ko kasing may mga tao dyang makaka-relate. May mga tao dyan na nakaka-relate. So, I wanna share this para sa inyo. So, nung nawalan ako ng confidence dahil sa breakout ko and then stuff, nawalan ako ng nag-stop ako sa daily routine ko. Yung usually na ginagawa ko. Nawalan ako ng 5 kilos. Yes, nawalan ako ng 5 kilos in 2 weeks. Yes, nawalan ako ng 5 kilos in 2 weeks. Pero don't worry guys, I'm perfectly fine. Ganun naman yung usual na weight ko. Yeah, I'm healthy naman. I'm healthy and I am
functioning well. Um, it's just from 56, I went back to 51. Pero kasi yung 56 na yon, 56 kilos na yon, ginain ko talaga yon. Like, winworkout ko yon, kinain ko ng marami. So, when I stop, bumalik ako sa 51. Pero hindi naman ako nagkasakit. It's just, mabilis lang talaga yung metabolism ko. Tapos, yeah, things happen. Pero usual weight ko lang talaga yon. I really just gained a lot nung nag-workout ako, tas kumakain ako ng marami. So basically, I stopped and then I lost weight. So this past few weeks and past month, I'm not consistently working out every day. I don't eat as much as I used to. I don't journal every day. I don't feel good every day. But the thing I wanna point out here is, wait, I lost my cue card. So na yun. Sinulat ko na to kasi kanina bago ako mag-live para alam ko yung sasabihin ko dito sa live. Para hindi ako, alam niyo yun. Basta, nag-note na ako dito para tuloy-tuloy yung pag-uusapan natin. The thing I just wanna point out is that it's totally okay. Yeah. I'm not consistently working out, but I still work out. I also walk outside more often recently. I don't eat as much as I used to, but I eat when my body feels like it. I don't journal every day, but I journal whenever I feel like it. And also, I also started reading my books again. I don't feel good every day, and so what, diba? Every day naman every people doesn't feel good every day. So it's okay. On the brighter side, I don't also feel bad every day. Diba sabi nga, ano nga yung lyrics nung Karera? Sa bawat panibagong umaga ang pagsimula muli ay isang tagumpay na. Yeah, every day is a new day. So, okay lang yon guys. Parang I just wanna tell you na it's okay to rest. It's okay to stop. It's okay to pause. It's okay to not do the things you do every day. Hi Kyla, shout out. Yes, I take care of myself pa din. Hi Ash, kain ka na? Anyway, I just wanna tell you guys na it's okay to not do the things you always do every day. It's okay to pause as long as you're aware. And as long as you can go back on track. Hi Junhao. As long as you can go back on track, you don't have to force yourself to do things that you don't feel like to. And of course, discipline must be there. Where you have to like do things even if you don't feel like it. Where you have to drag yourself out of bed kahit tinatamad na tamad ka na, kailangan mong bumangon sa kama. That's discipline. Pero, discipline is another topic. Gets naman, di ba? Na ang discipline, mas mahirap ngayon, mas madali sa future. Parang, ang tawag dito, isa-sacrifice mo yung comfort mo today para mas maganda yung future mo in the future. Pero, kailangan mo rin magpahinga. Kailangan mo rin parang pakinggan yung katawan mo minsan. Yes, delayed gratification, that's the term. Thank you, Chian. Anyway, kailangan mo rin magpahinga kasi pag grind ka ng grind, mamatay ka. Anyway, di ba? Pahinga ka din. Kaya ako sinasabi to sa inyo ngayon kasi
ito na yung sinabi ko sa sarili ko. So, tapos ko na siya, nalagpasan ko na siya. So, gusto ko siyang i-share sa inyo. Hi, Nick! Gusto ko siya i-share sa inyo. Kasi 'di ba, paano ka aabot doon sa future na gusto mo kung ngayon pa lang di na kaya ng katawan mo, kung ngayon pa lang bumigay na yung utak mo, di deads ka na. 'Di ba? Di ka aabot doon sa gusto mong marating kung kung tegi na ngayon kasi sinagad-sagad mo yung katawan mo, 'di ba? Book recos. I recommend Before the Coffee Gets Cold. Bakit iyak ka ng iyak, Sofia? Hi, Kuya Arlan! Thank you for sharing the live, Nick. Anyway, gusto ko lang sabihin, pahinga ka, tapos laban ka ulit. Okay? Tapos tuloy mo na ulit. Okay? Puro sleepless nights ako this week, tapos maririnig ko to. Thank you, Natalie. Matulog ka. Pahinga ka. Hi, Ina. Anyway, to continue, bukod doon, I visited some good places sa Makati, sa Manila, sa Quezon City, and sa BGC. I visited lots of good places when we were on a rest. And yes, kasama ko si Kuya Jai dun sa isang araw na yon. Kasama ko si Kuya Jai nung pumunta ako ng Manila. We had breakfast dun sa cafe. Favorite song sa TTPD, Down Bad. Anyway. Yes! I know Ika ko. Siyempre, ako pa ba? Alam ko yung Ika ko. Pinapakinggan ko yun ng pandemic eh. Anyway, back to the topic. Favorite song ng Vision. As of now, KNP. Stream what? Mamaya tayo mag-stream ng ibang music. Mamaya na. Pero yun, pumunta ako sa BGC sa Manila, sa Quezon City, sa Makati. Ang dami kong pinuntahan na tong nagpapahinga kami. Tapos, nag-breakfast kami ni Kuya Jai doon sa cafe na pinost niya na nakita niya yung post ni Kuya Jai on Twitter. Opo, ako po yung taga-picture niya doon. Yeah. Ako taga-picture niya doon. Banding kasi namin yun ni Kuya Jai, pagkain. Nag-breakfast kami doon sa cafe and then what do you call this? Nag-lunch kami sa BGC, nag-samgyup kami. So from Manila, nag-breakfast kami sa cafe sa Manila. Tapos nag-lunch kami sa BGC, nag-samgyup kami. Yes. Pag kami magkasama kasi kailangan ready yung budget ko palagi. Kasi pag magkasama kami ni Kuya Jai, hindi kami nagpapapigil sa pagkain. Drink ko doon yung walang whipped cream. Kanya yung frap, sa akin yung latte. Hindi kami nagpapapigil sa pagkain kapag nag-aayaan. Kaya wag niyong bibiruin si Kuya Jai nang gusto niya bang kumain or sa pagkain, kasi pag si Kuya Jai inaya mo kumain, hindi yun na-atras. Tapos kapag sinabi mo joke lang, sasabihin niya, hindi, wala, inaya mo na ako eh. Ikaw na yung aayain niya ngayon.
Ikaw na yung aayain niya ngayon. Kasi inaya mo siyang kumain, ngayon, kakain na kayong dalawa. Bawal mag-joke ng pagkain kay Kuya Jai. Ine-eme ko lang naman siya noon nung magsasamgyup kami. Wala, napunta kami ng BGC at nag-samgyup kami. Yan. Pareho kaming ganun. I actually took a lot of photos. Ang dami kong photos doon na tinake ko. Madami akong photos na tinake. Yeah. I wish I could share it to you guys. Thank you, Ryan. Next time ko na ilalapag. Next time ko na ipopost. Siguro, I don't know. Dami ko nga nakikita, dami naghahanap sa ex ng pictures ko sa yung umalis nga kami ni Kuya Jai. Wag na yung akin. Okay na yun. Nakita nyo na yung kay Kuya Jai. Okay na yun. Aray ko. Anyway, grabe si Kuya Jai. Grabe yung mukha niya. Para siyang biniyayaan ng kagwapuhan masyado. Grabe, nagpipicture ako sa kanya. Sobrang daling picturean ni Kuya Jai. Kasi kahit anong angle ko siya picturean, maganda yung kalalabasan. Parang nung nagpaulan ng kagwapuhan, wala siyang sinalo. Alam nyo kung bakit. Siya yung nandun sa taas, siya yung namimigay. Siya yung namimigay. Siya yung nagpapaulan ng kagwapuhan. Promise. Siya yung nandun sa taas. Kaya nung pinipicturean ko siya, walang mahirap na shot. Kasi, kada picture ko sa kanya, walang pangit na angle. Yung akin, di ko alam. Di ba? Hindi naman ako ganun. Di ako katulad ni Kuya Jai. Kaya wag nyo nang hanapin ang pictures ko. Yung akin puro nakatalikod. Wala, puro nakatalikod yung picture ko doon. Kaya malayo. Hindi nyo mahahanap. Next time ko na ipopost. Waiting ma-post. Wag nyo na hintayin. Wag nyo na hintayin. Next time. Pag nasa mood na. Lagi naman akong nagpaparamdam sa bubble. Hi lady. Hi Shine. Lagi naman ako nagpaparamdam sa bubble. Okay na yun. Lagi naman akong nagchat-chat, 'di ba? Or nagre-reply sa Twitter. Okay na yun. Ang daming kanta nilabas ni Taylor Swift no 31. Bulungan mo naman si Jai minsan. Oy, lagi ko yun binubulungan si Kuya Jai na mag-update. Kasi nga ako taga-picture niya. Hoy, anong 15? 31 yung nilabas niya. Double album po yun. May isa pa po siyang version na nilabas. Yung The Tortured Poets Department, 15. Tapos nag-release siya ng The Tortured Poets Department, The Anthology, with another 16 songs. 31 po yung nilabas niya kanina. Kaya hindi pa po nagsisink in sa akin. Hindi pa nagsisink in sa katawan ko yung mga kanta. Hindi pa pumapasok sa sistema ko. Hi Christine. Hi Ashley Nicole.
Anyway. Ayun, asan na tayo kanina? Okay na yun, huwag nyo nang hanapin pictures ko. Tulad nito, naka-live na nga ako ngayon eh. Oh. Baka sabihin nyo, ay ba yan, puro si Klein na lang nakikita ko. Siya na nasa Twitter, siya na nasa Bubble, tapos naka-live pa siya. Oh. Ayoko, next time na ako mag-update, baka magsawa na kayo sa akin. Pansinin mo naman ako. Kanina pa kita pinapansin, Avila Marie. Nami-miss nyo yung members. Guys, 8 kami. 8 kami, guys. Alam kong nami-miss niyo yung ibang members, kaya natutuwa din ako kapag nag-update sila. Nagpa-fanboy nga ako sa kanila. Hi Aliana! Anong miss nyo ako? Lagi naman akong nandito. Lagi akong updated sa X, sa Bubble, tapos ngayon naka-live pa. Sobra-sobra na ang sobra na. Okay na yon. Wag na maghingi ng pictures. Ako ang unang red hoodie ni Kuya Ouija. Ako una sa pila. Sa Bubble, sa guys, may mga wala sa Bubble pala. Ala. May broadcast po kami sa Instagram. Kasi kahit nga dun sa Bubble, minsan iniisip ko na, hala, ang daldal ko na masyado dito sa Bubble, puro na lang, puro sa akin yung nanggagaling. Kaya, quiet, behave. Baka malista ako sa noisy. Hi, Thea! Ano to? Manifest? Anong ma-manifest? Pero sige, malapit naman na mag 3,000 yung malapit na mag 3,000 followers natin sa Twitter at saka sa Instagram. Pag nag 3,000 na tayo doon, pa 3,000 na natin. Hi Kyla! Pag nag 3,000 tayo, go! Tatadtarin ko kayo ng update. ng pictures. Pictures, I mean. Kasi lagi naman ako nag-update. Yeah. Hi, Ate Mr. Rose. Hello, Lion. Sino ba itong Lion? Walang pangalan kasi. Paano kita i-hi? Ate Cora, di ko po alam Pero sa Rizal po kami nag-shoot ng MV. Hi, Jo. Sherilyn yung name niya. Anyway, back to the podcast. Balik tayo sa podcast. Pag-usapan natin yung mga current obsessions. Una, I am obsessed with tea. Since allergic ako sa coffee, as you guys know, allergic ako sa coffee. Addicted ako sa tea. T-E-A. Tsaa. Yes. Hindi chismis. Literal na tea. Specifically, green tea. Pero, mahilig din ako sa What do you call that? Earl Grey. I don't like milk tea. Ang daming sugar. Matcha, yeah, matcha's good. Pero iba kasi yung green tea din sa matcha. Iba yun, guys. Yeah, I always drink matcha latte. Anyway,
Pati yung chamomile or chamomile. I don't know the pronunciation eh. Pero yeah, green tea. Alam nyo, yung best friend ko, binigyan niya ako ng isang box ng green tea. Binigyan niya ako ng isang box ng green tea, 50 bags ng green tea. Yeah, matcha is also a green tea, pero iba yung green tea sa matcha. Anyway, binigyan niya ako ng 50 bags ng matcha. Mamaya magchacha ako dito sa live. Yes. So every night, nagi-green tea ako with honey. And I'm also obsessed with soy milk. I'm also obsessed with soy milk. Well, ayoko ng dairy. Mga 12. I'm obsessed with soy milk. Ayoko ng dairy kasi I'm lactose intolerant. Intolerant? Hindi. Hindi, joke lang. Hindi ako lactose intolerant. Maarte lang ako. Tea din ang milk tea. Pero hindi ako mahilig sa milk tea. Kasi ma-sugar. Mahilig ako sa soy milk. Mahilig ako sa plant-based na milk. Kaso, tinry ko yung almond milk. I don't like almond milk. I don't like the lasa ng almond milk. Yeah, soy milk. Soy milk itself. I love drinking soy milk. Oat milk. I tried oat milk. It's good. Pero I don't like almond milk. Grabe, ayoko ng lasa. Di ko type. Yeah. Next obsession. The next obsession. Where are my notes? I can't find my notes. There. I am obsessed with kimchi. Actually, dati pa to. Ito dati pa to. Lagi ako nagki-kimchi. Pero like, right now, I can't live a day without kimchi. Parang, wala. Kailangan kada kain ko ng kimchi. I love vegetables kasi. Hindi po bubbly, bubble po. Bubble is the broadcast channel namin sa Instagram. Yeah, staple food ko na yung kimchi kasi parang I found out na kimchi, kombucha, miso soup, yogurt, everything fermented. Lahat ng fermented na food is really good for your gut health. So, mahilig na ako sa kimchi before. So, ngayon, ang sarap. Like, everyday na talaga. Since I found out na it's good for the health. Yes. And also, I've been doing the garlic pill every morning. Lumulunok ako ng 3 bawang in empty stomach bago kumain. Because I found out that it also helps sa blood. Kasi it helps sa na maiwasan yung mga cardiac problems, heart problems. And it also helps the blood na makapag-flow ng mas maayos na oxygen. Oh yes, mahilig din ako sa sushi. I love sashimi and sushi. Pero mas mahilig ako sa sashimi. Yes, raw garlic. Mahilig ako sa sashimi. Lalo na salmon. Tsaka salmon at tsaka tuna. Yes, tama si Maddie. It helps the blood regulation. Ginger shot. I also do the ginger shot. I also take ginger shot.
Literal na bawang, yes, raw garlic. Hindi ko siyang inunguya. What I do is, 3 clove of garlic, I smash it, and then I slice. And then, spoon, inom, and then diretsong inuman ko ng water, lunok lahat. Minsan, sinusundan ko siya ng honey, or minsan ang iniinom ko is lemon water sa morning. Mahilig ako sa fruits. Yes, I love fruits. Favorite ko strawberry and mango. O, diba naunahan ko yung tanong mo? Sinagot ko agad yung favorite. Tapos, pero, tandaan nyo yung what works for me might not work for you. So, kung minsan to-tolerate ng katawan ko, baka hindi kaya nung inyo, don't gaya me. Minsan baka mamaya hindi pala kaya ng katawan nyo yung 3 garlic clove ng isahan. Magka-heartburn kayo. Or hindi Hi Rie! Anong lasa? Walang lasa kasi nga nilulunok ko siya ng diretso. Anong favorite nyong animal? Cats. Pero I have 4 dogs. No! Ini-smash ko and then slice bago ko lunukin. You start mild. Kung gusto nyong subukan, start with 1 and then kung kaya, start with 2 and then kung kaya, go 3. Pero right now, ako, 3 yung akin. Ay! Also, kaya nyo po mag-rap. Yes po. Ako po, lead rapper ng 6 Cents. Anyway, I am obsessed with this macadamia matcha chocolate. Bigay siya ng best friend ko from Japan. This one. This is matcha macadamia chocolate. Bigay siya ng best friend ko from Japan tong chocolate. Tsaka itong parang cheesecake na chocolate din. Pero I'll try. Pero ito ang sarap. Harap. Perfect. Anyway, yeah, mahilig po ako sa matcha. Anyway, guys, gusto ko pala tong sabihin. No, it's not sweet. It's actually perfect. Lasang matcha talaga siya. Like, how do you taste matcha ba? I don't know. Basta hindi siya sweet. Sarap. Hi, Kyla. Anyway, gusto ko to sabihin sa inyo, guys. This past few months, I've been really picky with the foods that I eat. Kasi I'm trying to be healthy. And I was so paranoid kasi nga nagkaroon ako ng breakouts sa mukha. Malamang. Nagkaroon ako ng breakouts. Tapos, nawala lahat ng mahal niya sa buhay. Sumabog na lang yung powers niya, 'di ba? Pero at that moment, hindi niya alam na gumagawa na siya ng alternative reality. Hindi niya na alam na gumagawa na siya ng like hindi na siya aware na
yung alternative reality na yon is siya lang ang gumawa. Kasi that's both repression and denial. Kasi nung nagiging aware na siya, after ng repression, bumabalik na yung mga memories niya. In denial naman na siya ngayon kasi ayaw niya nang tanggapin na siya na yung gumawa ng ganong alternative reality. So anyway, back to the topic. That's a defense mechanism. So yung ginagawa ng mga bullies, that's projection. Pinoproject ng mga bullies yung mga problems nila sa'yo. Yes. Kaya as long as you are self-aware, sana ma-stop natin yung mga ganitong cycle. Tapos, susundan ng rap ko. Tsaka ng rap ni Kuya Asa. Diba? Yung rap namin ni Kuya Asa, Hi Kit, Cecilio. Yung rap namin ni Kuya Asa, ano na siya, it talks in a perspective ng victim na nagpa-fight back na. The lyrics, it's very self-explanatory. Hi Neil! It's about how we are rising up and claiming what was once ours, which is ourselves. Hindi na magpapa-apekto sa iba, hindi na nagpapakontrol sa iba. Diba? Hi Lourdes po. Sabi, diba? Spreading all the lies, but the worry I'm not bothered. You can talk at talk, but I walk the walk. All the words said of venom when you talk. So, go. Magchismisan kayo dyan. Wala akong pakialam. Ganon. Yeah. Ganon dapat. Hi, Ruby. So, sabi sa line ko, diba? Spreading all the lies, but the worry I'm not bothered. You can suck at suck, but I walk the walk. All the words said of venom when it suck. Kinakain ko po ay matcha chocolate. Tas ayun, yun na rin. Pre-chorus, tas chorus. In-explain ko na kanina. Tapos, sabi naman ni Kuya Ouija, diba? Sixth Sense music always aims to make people belong. As much as possible, we want our music to speak for those who are not able to speak for their feelings. So, of course, we will also be doing music din na about love, about heartbreaks, ganyan. As much as possible, we want to be the voice ng mga taong hindi nila na-express. So, gusto kong matutunan kung ano man, kasi when artists create songs, sabi nga ni Ariana at saka ni Taylor Swift, when artists create songs and then when we release it, it's not ours anymore. Narinig ko to sa interview ni Ariana sa Eternal Sunshine album, tsaka post din ni Taylor Swift kanina lang. When we create songs, the story is not ours anymore, it's yours. Kasi, bakit? Kasi kapag gumawa kami ng kanta at nakikinig na kayo, kanya-kanya naman tayo ng perspective and ng relationship dun sa song. So, pwedeng, ito yung iniisip ko as an artist habang ginagawa yung song. Tapos nung napakinggan mo, iba yung naalala mo, iba yung na-relate mo. That's your personal perspective sa song. So, gusto kong marinig anong perspective nyo dun sa song dun sa HUG. Ano yung kumbaga natutunan or like kung ano mang in a deeper sense, ano bang masasabi nyo sa HUG? Will you release a worship song? Not really a worship song kasi hindi po kami pare-pareho ng religion, pero we might create a song that might inspire others, pero not necessarily a worship song. In your opinion, which one mas nakakasira ng tao? Physical bullying or verbal bullying?
Mas nakakasira, literal po talaga yung physical bullying. Pero both are nakakasira ng tao. Pero kung literal na mas nakakasira po talaga ng tao, physical bullying agad-agad. Kasi physical bullying is direct eh. Like, andyan na agad pag sinapak ka, bugs, sapak. Can you say my name? Hi, Aliana! Anyway, gusto kong marinig or mabasa yung mga ano nyo. Gusto kong mabasa ang take nyo sa HUG. Kung pwede. I-tweet nyo sa X with using our official hashtags. Ano yung official hashtags natin? Essence Official. Tweet nyo po sa X ko ano yung tingin nyo on a deeper sense dun sa kanta natin. Asan po si Junjun? Wala po si Junjun. Ako lang po mag-isa ang nagla-live. Hi, Maddie! Good night po. Ako lang po mag-isa. Wala po yung ibang members. Wala po akong kasama ngayon. Kasi po magkakahiwalay po kami ng bahay. Yes. Tama naman, Morning Drew. Ang tanong niya lang kasi is, ano talaga yung mas nakakasira? Literal kung literal mong iisipin, mas mabilis makasira yung physical bullying. Kasi direkta na yon. Like, kapag ikaw ba, binabad ka sa kubeta, tapos sinuntok, like, I mean, literal, verbal bullying and physical bullying is both harmful. It both destroys a person. Pero physical bullying is much worse agad-agad kasi it's literal on the spot. Bugs. Klein, how about song na tungkol sa lovers pero may namatay? Actually, wala pa po ako sa Sixth Sense. May nagawa na akong kantang ganyan. Let's see. Malay mo, ma-release. Malay mo. Pero old work ko pa yon, lumang work ko na yon. Pero ganun yung topic niya, yeah. So, hintayin mo na lang. Malay mo. Let's manifest. Sabi ko sa inyo, mahilig ako sa ganung theme. Yung mga namamatay, hindi nagkakatuluyan. Yeah, let's manifest. Anyway, kamusta kayo guys? Tapos na ako magdadaldal. Kayo naman ang dumaldal. I will just sit back, relax, and enjoy the movie. Kamusta? Hi, Sherilyn. Ano yung Retdem? Ano nga ulit yung Retdem? Anong course nyo? Psychology po. Congrats, Fi! You're so tired these days, Ate Celine. Yeah, I can relate. Bakit may advertisement videos kayo kahit sa site? Kahit di kayo media?
Grabe naman magmando, as if naman soloist po ako. Let's manifest that. Kaka-graduate ko lang from college last month. Congrats po! So proud of you. Proud ako sa'yo. Doon sa nakagraduate na ng college lately, sabi. I wanna take psychology din. Kung any advice po. Hindi ko alam kung anong i-advise ko, pero pare-pareho naman po kasi talagang mahirap yung college. Hello po, Sky20. Kaka-20 ko lang po last November. Yes, kaka-20 ko lang po last November. Pangalawa po ako sa bunso.